Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, maganda hong pag-usapan po, mga kabida, po. Babalik na raw, ng Pilipinas, ito hong si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque po, mga kabida. Okay, pero meron pong kondisyon. Ano po yung kanyang kondisyon po, kung ikukulong daw, ito hong si Sara Duterte po, mga kabida. Babalik lang daw siya ng Pilipinas, okay, kung makukulong si Sara Duterte. Alright? At sasamahan daw niya mga kabida, ito kung si Sara Duterte, magpapakulong din daw siya, mga kabida. Po. Oy, kayang gawin yan ni Attorney Roque, mga kabida. Okay? Sa ngayon, nasa Vienna, Austria po siya, Okay? Inaantay po niya mga kabida yung resulta po ng kanyang application for political asylum, Alright? The moment na lumabas yon at positive, okay, ma-approve po makabida ng gobyerno ng Vienna, Austria. So ano ngayon ang rason niya na babalik po siya ng Pilipinas? Aprobado na po kung sakali man po, ma-approve yung kanyang political asylum. Maganda kasi yung privilege niya dyan, makabida kung sakali man po. Hindi na po siya pwedeng galawin po ng gobyerno po ng Pilipinas. Alright? Kung sakali man po ma-approve yung kanyang political asylum po makabida. So okay na si Attorney Roque dyan sa Vienna. Okay? Kung sakali man po. Okay? Pero babalik pa ba siya ng Pilipinas? Okay? In the event na makukulong si Sara Duterte, makabida po. That remains to be seen. Abangan natin yan kung tutuparin yan, mga kabida ni Attorney Roque. Okay, ito. Babasahin ko muna itong article ng Ang Balita ngayon. Uuwi at magpapakulong. Ito yung titulo po, mga kabida. Okay? Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque vowed to return to the Philippines and face detention himself if Vice President Sara Duterte is imprisoned. Okay? Unang-una po, ano po ang ground? Okay? Bakit ikukulong si Sara Duterte? Alright? Wala naman pong kasong kriminal na isampa po sa ngayon, mga kabida, di ba? Meron siyang kasong kinakaharap pero impeachment yan. Magkaiba yan sa criminal cases po, mga kabida, po. Tsaka pangalawang, impeachment, walang kulong yan. Okay? Ang penalty dyan, mga kabida, is una, removal from office. Okay? Bilang vice presidente, kung sakali man po, guilty yung magiging verdict po, mga kabida. Diba? Pangalawa, okay? Perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, bawal na po siya mga kabida na pumasok po sa gobyerno. Bawal na po siyang i-appoint, bilang official po ng gobyerno, po. Perpetually, ibig sabihin, habang buhay po. So, walang kulong dyan, mga kabida. Pero, ang pero dyan, pagkatapos po ng impeachment trial po, mga kabida, lalong-lalo na po, kung ang verdict is conviction, isusunod po, mga kabida, itong criminal cases po. Alright? Kasi, madali na lang yan, Kasi ang pagbabasihan dyan, mga kabida, most probably, ng Office of the Ombudsman, o di kaya ng Department of Justice, itong resulta po makabida sa impeachment trial po ng Vice Presidente. Halimbawa, na-convict po siya makabida sa confidential funds o misuse of confidential funds. Yun yung gagamitin ng Ombudsman o di kaya ng DOJ para i-prosecute itong si Sara Duterte. And most probably, ang kasong isasampa dyan, makabida, plunder, Kasi yung confidential funds niya makabida, yung misuse of confidential funds, okay? Sabi po ng prosecution, 612 million pesos yon. So, sumobra na po doon sa threshold po ng plunder, na 50 million pesos po, mga kabida po. Diba? Ako, sigurado po ako, kung sakali man po, sasampahan po ng kaso itong si Sara, yung pinakamabigat po ang isasampa, mga kabida po. Okay? Hindi ho yung mahina na pwede hong magpiyansa. Si Sara Duterte, Remember, malapit na po yung 2028 presidential elections. So, titiyakan talaga nila, makabida na makukulong yan para hindi na po makatakbo, makabida sa 2028 presidential elections, po. Pero malayo pa yan.
Okay, malayo pa yan, ano, mga kabida. Ako, duda po ako dito sa sinabi po ni Attorney Roque, ano. Kasi, sa impeachment trial pa lang ngayon, ano, mga kabida ni Vice President Sara Duterte, although sinabi po ng prosecution, ang kanilang naratibo po, mga kabida, makukonvict na raw, ano, si Sara Duterte dahil malakas yung kanilang ebidensyang inilatag po, ano, mga kabida. Pero, kung makikinggan natin yung mga walang kinikilingan na mga legal experts, ano, hindi sa side ng prosecution, hindi po sa side ng defense, ano, mga kabida. Yung mga wala hong kinikilingan, walang partido, at walang tinitake na side, ano, mga kabida, ano po. Okay? Walang ebidensyang naipakita po, ano, ang prosecution po, ano, mga kabida, sa ngayon. Okay? Nasa 14 days na ata, no, na trial po, ano, ni Vice President Sara Duterte. So far, sa 2 articles, wala pa pong naipakitang matibay na ebidensya, mga kabida, against the Vice President. Maliban lang po dito sa sinasabi ho nilang misuse. Kasi ang tanong kasi dyan kung impeachable offense ba yan, ano, mga kabida, yung misuse. Pwede naman po siyang sampahan po ng kasong graft, ano, mga kabida, kung hindi po niya may paliwanag yung paggamit po niya ng confidential funds, okay, sa ipinagbabawal, ano, mga kabida, ng batas. Di ba? So, most probably, kung conviction at makukonvict siya dun ho sa either misuse of confidential funds, ill-gotten wealth, ano, mga kabida, okay, at saka itong bribery, pero dito ho sa grave threat, malabo po yun para sa akin, ano, okay, out na po yun sa akin, sa listahan ko po, ano, mga kabida. So, dito na lang po, iikot, mga kabida, ang kapalaran po ni Sara Duterte, ano, sa misuse of confidential funds, dito ho sa bribery, at saka sa ill-gotten wealth, ano, mga kabida. Pero again, according to some legal experts na wala hong kinikilingan, mga kabida, as of now, okay, wala pa pong naipakitang direktang ebidensya po, ano, mga kabida, o proof na meron pong ginawang corruption po, ano, mga kabida, si Vice President Sara Duterte, ano. Kung sakali man po, ano, ma-acquit po si Vice President Sara Duterte, ang tanong, may guts pa ba kaya ang Ombudsman o DOJ na magsampa po ng kasong kriminal, ano, mga kabida? Kasi, ang tanong kasi dyan, ano ang legal basis? Na-acquit nga siya Okay? Sa 4 na mga articles. Alright? Grave threat, misuse of confidential funds, ill-gotten wealth, at saka yung bribery, ano, mga kabida. So, ano ang magiging batayan? Either ng Ombudsman o di kaya ng DOJ. Okay? I doubt kung magsasampa po sila ng criminal cases po, ano, mga kabida. Dito talaga sila mag-focus sa impeachment trial ni Sara. Kung hindi lang po manipulahin po, mga kabida, yung boto, ano, against the Vice President, okay, sa impeachment trial, duda po ako, ano, hindi po yan makukonvict. Okay? Sa halip po, mga kabida, ma-acquit yan. Kasi unang-una po, ang impeachment ay hindi po purely illegal, ano, mga kabida. It's more on political yan. Okay? At mind you, malapit na po ang 2028 presidential elections. Okay? Itong mga senador na ito, may mga political ambitions yan. May mga future political careers pa rin, ano, mga kabida, ano po. Alright, gusto ho nilang mananatili ho sa kanilang posisyon o di kaya aakyat po, mga kabida, ano po. Kung sakali man po ikukonvict nila si Sara Duterte, do you think hindi ho magbabaklas yan sa kanila, ano, mga kabida? Ngayon pa lang, nag-iisip na yung mga senador na yan, ano, mga kabida, kung ikukonvict ba nila si Sara Duterte, ano, o hindi. Kasi, gaya ng sinabi ko po, more on political yan, ano, mga kabida. Ibig sabihin, hindi po magbabase sa ebidensya. Okay? Magbabase yan kung ano po ang advantage, mga kabida, at disadvantage sa kanilang sarili, sa kanilang political interest, ano? Kung sakali man po, mga kabida, malakas ang panawagan, ano, mga kabida, ng taong bayan na
dapat i-acquit si Sara Duterte, susundin talaga yan ng mga senador, ano? Lalong-lalo na po yung mga meron pang second term, ano, mga kabida sa 2028. Okay? So, para sa akin, malabo po yung sinabi po ni Attorney Roque, ano, mga kabida, na ikukulong si Sara, ano po. At saka, hindi rin ako naniniwala po na babalik yan sa Pilipinas kapag ma-approve na po, mga kabida, yung kanyang political asylum. Isang sakripisyo talaga niya, yung kanya sarili, ano, mga kabida. Alam naman po niya, mga kabida, na kapag uuwi po siya ng Pilipinas, sigurado po ako, huhulihin yan. Kasi meron pong standing warrant of arrest. Ano po? Ito hong si Attorney Roque, ano, mga kabida, dahil sa kasong human trafficking, ano, mga kabida. Diba? So, makukulong talaga yan. Oh. At hahayaan lang ba ni Attorney Roque na siya lang makukulong? Hindi. Maganda na yung buhay niya sa Australia kung sakali man po ma-approve yung kanyang asylum, ano, mga kabida. Kasi ang maganda kasi dyan, kapag aprobado na po yung asylum, hindi na po siya pwedeng galawin po ng gobyerno ng Pilipinas, ano, mga kabida. Okay? Mananatili ho siya doon sa Australia. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, ano, dito sa plano ho ni Attorney Roque na bumalik po ng Pilipinas, nakaset na raw yung kanyang deadline, ano, mga kabida, sabi po niya, ano po. Tsaka meron po siya personal na deadline daw. Personal na promise na babalik po siya ng Pilipinas. Sakali man po, ikukulong po itong si Sara Duterte. Pero, hanggat wala yan, mga kabida, malabo po na uuwi po ng Pilipinas yan si Harry Roque. Alright? For your comment and for your opinion, ano, please comment down sa mga hindi pa po subscribe po share channel to subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.